ito yung mga verse na gusto kong i-share sa inyo na sobrang ganda po guys, na alam natin na ano yung gagawin natin pag ang salita ng Diyos ay naintindihan at naunawaan po natin guys. Acts 4:12, dyan po guys, sobrang ganda din po dyan na mabasahin natin. At sa 2 Corinthians 5:21, Hebrews 11:1, Proverbs 23:23, Hebrews 4:12, and Romans 10:15, na dapat natin suotin ng mga baluti na espiritual na sandata para makiglaban sa ating kaaway na si Satanas na hindi natin nakikita sa pamagitan ng ating pong panampalataya. Yun po ang nakakatakot ni Satanas sa atin, na pag sinuot natin yung armadura o yung tinatawag natin the helmet of salvation. Ayan, sobrang ano po guys, sobrang ganda po guys pag alam natin yung mga verses na ito at isabuhay natin, dahil ang salita ng Diyos po guys ay nabibigay po sa atin guys ng kapangyarihan, lalo na guys sa pagdating po ng war, lalo na tayo po ay nakipaglaban sa spiritual na pakiglaban, dahil ang kaaway natin na si Satanas na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Diyan po natin maintindihan at panawaan na ano talaga ang gawa ni Satanas sa buhay ng mga tao na gusto niyang hamakin at sirain. Kasap natin guys sa Hebrews 11:1, ang kahulugan sa pagtuo na may kasiguran kita sa mga butang na itong gilauman na dili makita. Kaya guys, na kailangan po natin na maniwala at hipitan natin guys ang ating pong paniniwala na mayroon po tayong kapangyarihan sa pamagitan ng ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Po sa mundo, kung mayroon po tayong ginagamit para po sa pakiglaban sa ating mga kalaban, yung kinatawag natin ng mga sandata, sa espiritual na bagay naman, mayroon po tayong gagamitin. Una, ang salita ng Diyos, at i-declare natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay makapangyarihan. Ay ito po ay mayroon pong sword o espada na gagamitin natin para po sa ating pong mga kalaban. Kaya kasi pag naintindihan at naunawaan natin ang salita ng Diyos sa pamagitan po ng katotohanan, dyan po tayo guys na mayroon po tayong kapangyarihan. Ano sa lahat guys, ang kapangyarihan ng Diyos, kalakip na doon ang kayang salita, lalo na ginagamit natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya po guys, ang kapangyarihan po ng Diyos ay higit po sa lahat. Wala pong kapantay, wala pong nakahihigit nito, dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay sobrang sobra, lalo na sa mga taong naniwala, sa mga taong naglingkod sa Panginoon, at sa mga tao na ang kailang buhay ay tinatala nila sa Panginoon. Naglingkod sila ng buong buhay at buong puso. Kaya ang salita ng Panginoon, ito ay nananahan sa mga tao. Nagbibigay ito ng kasaganaan, nagbibigay ito ng freedom, kalayaan, at lalo ng kapayapaan sa bawat isa. Ito ay nagbibigay sa atin ng kasayahan, lalo sa mga desisyon, lalo sa mga ginagawa natin sa araw. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, hindi nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng kanyang